Kapag nagtagumpay sa Shushan, tumitibay ang foundation. Relitaw sa no, isang gintong marka. Isang kakaibang palatandaan mula sa langit. Parang legya sa libro, parang pag-anyaya ng Immortal Sect. Ang ikalawa niyang kapatid. Hindi niya ako niloko. Isang immortal dumarating, ang immortal para kunin ako sa landas ng Shushan. Ako ang sect leader ng Xuan Xiumen. Xiao Lingchen. Mayroon kang hundun, spiritual root. Kailangan pumasok ka sa Xuan Xiumen para mabago ang iyong kapalaran. Makamit ang pag-akyat sa langit. Handa po akong sumama. Pakiusap. Immortal kunin ninyo ako sa landas ng Shushan. Bibigyan kita ng 2 araw. Ayusin mo muna ang mga bagay sa mundo. Pagkatapos, sumama ka sa akin sa bundok. Maraming salamat, Sect Leader. Ako'y iyong disipulo. Aalis na ako. Halika! Click! Tapos na! Mga departamento, pansin! Ang eksena ng Ling Chuan, bukas palitan lahat blue LED lights. Kahapon ay pula. Parang dugo yan kapag nakuha sa kamera. Lighting crew, kulang ang Ling Chi. Gawin ng sapat, okay? Salamat mga tropa. Ang hirap ninyo ngayon. Explosive steam, tanga ba kayo? Yung pre-buried micro. Ang lakas pala ng impact nito. Halos may aksidente, alam niyo ba? Kaya mo? Gawin. Hindi? Layas ka. Maging alerto. Babain mo ako. Hoy! Ikalawang Ginoo! Ang kuya mo! Nahulog na siya sa bitag. Bukas, tuwan namin siyang mag-meditate. Walang problema. Ang tipo niyang mahilig sa Juan Juan novels. Tanga. Siguradong dalunok siya. Totoo, may talento ako sa Shushan. Nakumpleto ko ng Zuji. At napansin pa ako ng Sect Elder. Sabi ng Sect Elder, dadala niya ako sa Immortal Sect na Xuan Xiumen para mag-Shushan. Talaga? Sige, subukan mo. Kaya mo bang gisingin si tatay? Sige. Gagawa ko kay kuya ng isang Shushan scam. Dapat walang bakas. Sabi mo magkano? Ikalawang Ginoo. Kailangan ko lang ng 5. 3 milyon lang. Garantisadong perpekto. Para maniwala siya ng lubusan na totoo ang kanyang Shushan. Sige, sa'yo na. Talagang tanga talaga. Pero mas maganda nga, kung hindi siya madaling maniwala, paano ko siya mapapalayo? Sa negosyo ng pamilya. Paano ako makakatawid na kontrolin ng pamilyang Xiao at kunin ang lahat ng yaman nila? Palyado na naman. Mukhang ang aking Shushan ay mahina pa rin. Kuya, dahil napili ka ng tadhana sa Shushan, dapat mo itong pag-aralan ng mabuti. Huwag mawalan ng loob. Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Malapit ka nang makarating sa Yuan Ying. Totoo nga. Bukod pa rito, si tatay ay ikoma na ng 3 taon. Ang negosyo ng pamilya, ikaw ang sumusuporta. Kaya hindi ito madali. Pero huwag kang mag-alala sa pag-akyat ko sa bundok na yon. May Shifu na gagabay. Mag-Shushan ako ng mabuti. Babalik agad ako. Kuya, pumunta ka na. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kumpanya. Ang mga negosyo ng pamilyang Xiao, ayusin ko lahat para sa'yo. Tara, sasabayan kita. Bunso. Salamat sa pagod mo. Tara na. Hindi ba matagal nang may malubang sakit si Old Master Xiao? Common na siya ng 3 taon. Ito, bakit biglang naging masigla ang kulay niya? Bumanggon. Dr. Wang! Dr. Wang, dali! May medikal na himala. Mamaya, si tanga kong kuya.
Mamaya mag-apprentice na siya sa Shifu. Handa na ba lahat? Huwag mag-alala, Xiaoming Xuan. Ayos yan. Tama. Pinapagawa ko sa mga extras na tandaan ang mga patakaran ng Shushan disciples. Na-memorize na ba ng mga extras? Relax ka lang, Xiaoming Xuan. Bawat extra, personal kong pinili. Sobrang galing ang acting nila. Walang reklamo. Tsaka ito, tunay na immersive na Shushan. Walang bakas ng daya. Hoy! Pansin, lahat ng departamente. Papunta na siya. Maganda. Tatay, talaga ba nating lokohin siya? Pakiramdam ko. May utang tayo na 800,000. Pumayag si Xiaoming Xuan. Bahay. Isang bahay para sa atin. Pero, Okay. Manahimik na kayo. Makinig kayong lahat. Darating si Xiaolin Chen mamaya. Sundin ang script. Walang magpapasilbi ng sablay. Sablay. Kaltasin ang bayad ng extras. Narinig niyo ba? Narinig namin. Bakit ang bundok ng Xuanshumen? Pwede gamitin ang navigation app para mag-book ng ride. I save. Hindi ba dapat nasa lugar na walang tao, sa malalim na gubat? Huwag natin siyang bigyan ng oras mag-isip. 3, 2, 1, action! Props! Props! Hulog! Ito ang Legia. Akyat na si Brother Joe. Wow. Master! Tama ang gating mo. Na yon. May isang disipulo, ang Xuan Sumen na aakyat. Kung magpupusige ka sa Shushan, mabilis o mabagal, magiging katulad niya ka rin. Tadhana ko, ako ang may hawak, hindi lang. Wow! Paalam sa pag-angat ng Shishung. Aha, kaya pala totoong makakaangat sa Shushan. Kapag nagsumikap ako, kapag nagtagumpay ako sa Shushan, hindi lang mapagagaling ang ama ko. Kahit ang buong pamilya, maaari kong dalhin sa buhay sa Immortal Sect. Pwede rin yan. Siyempre, sa talento mo sa Shushan, kapag naging kasapi ka ng Xuan Sumen, maliit lang ang mga iyon. Disipulo Xiaoling Chen. Handa akong sumapi sa Xuanshu Men. Susunod ako sa utos ng sect leader. Bumangon ka. Basta, kapag natapos mong inumin ang seramonyang tsaa, ikaw ay magiging inner disciple ng Xuan Sumen. Maganda ang effect mo, ha? Oh. Sige, camera. Kuna ng tasa. Camera, lumapit. Ay sige. Naku, May ad sa tasa. Huwag mong hayaang hawakan niya yan. Anong nangyari? Ang tiyan na ito ay lihim na wash heart tea ng Xuan Sumen. Dapat itong timplahin gamit ang tubig mula sa lingkuan. Dama 7-7, 49 na araw. Dama 7-7, 49 na araw. Bago ka ito inumin, Paano ka? magagamit mo ba itong karaniwang bagay para mag-surf? alisin mo yan. Hindi ko sinasadyang nakamali. Nakalimutan kong gumamit ng Xuanshu Jade Cup ng senior brother. Ay, Xiaolin Chen, kami na nag-Shushan ay hindi nagpapa-small things. Dapat nating itapon ang mga abala at ang mga batas ng karaniwang mundo. Ito ang unang aral na itinuturo ko sa iyo bilang master. Naintindihan mo ba? oh. Naintindihan ko. Ang ibig sabihin ng master ay, kami sa Shushan ay dapat maging higit sa mundo. Hindi tayo dapat maipit sa anyo ng mga gamit, kundi sa puso at sa paghanap natin sa katotohanan. Tama yan. Bilang master, ang iyong pag-unawa ay napakataas. Mula ngayon, ang iyong senior sister ang siyang gagabay sa iyong Shushan. Bukas, dinadala ka niya sa Lingchuan para magwash ng katawan. Buti, bumalik si Lao Tzu. Wala naman. Eos! Oo. Senior sister. Tama. Qin Yao.
Wow. Xinyao. Siya ang Holy Maiden ng Suan. Napakataas ng kanyang Xiuxian. Madalas siyang nagme-meditate sa Lingchuan. Mula ngayon, siya na ang gagabay sa'yo. Bilang gabay mo sa daan, patungong Xiuxian. Shijia. Okay ka lang ba? Kanina nang ginamit ang Ta Shui Wuhen na abala ng ordinaryong Murky Chi. Nalito lang ang iyong lingmay. Pero Shijia, ang accessory mo, umilaw. Ito ay ang sekreto ng aming sect, ang Yinling Ring. Kaya nitong mag-ipon ng lingchi mula langit at lupa. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Sundan mo ako. Master. Pasensya na. Anong ginagawa kayo? Sino nagsabi sa'yo na maglagay ng smartwatch kay Ching Yao? Smartwatch yon. Mag-focus naman kayo. Ito na ba ang tinatawag na lingkuan? Uy. Pero parang hindi ko naramdaman ang masaganang lingchi. Kasi, hindi mo pa nararamdaman ang lingmay. Manatili ka muna rito. Mag-practice ka ng Shushen. Pag nagawa mo na ang Shushen, natural mo na itong mararamdaman. Naintindihan ko. Salamat, senior sister. Ayos naman. Medyo may kaunting aberya. Pero sa kabuuan, okay naman. Oh. Ituloy lang ninyo. Hahayaan kong manatili ang kuya ko dito sa bundok. Mag-Xiuxian. Uwi ako para i-transfer ang assets. Ikalawang Gino, huwag kang mag-alala. Nasa tamang daan na ngayon. Sundin lang ang script. Walang problema. Dahan-dahan po, ikalawang Gino. Senior sister, Anong nangyari? hindi sapat ang puti ng usok ng lingkuan, sabi sa libro. Ang lingchi ng lingchuan dapat parang gatas ang texture. Ito. Kailangan ng oras para mag-ipon ang lingchi. Hindi pa dumating ang oras. Yung pinakakumakapal na lingki. Maghintay pa tayo. Magdagdag ng gatas. Props team, agad maglagay ng gatas. Bilisan ninyo. Lumaba na sa kulay, nagmukhang creamy na. Mukhang ngayon na ang pinakakumakapal na lingchi. Senior sister, Ano na naman? Anong nangyayari? Walang hangin na yun eh. Bakit mabilis nang nawala ang dry ice? senior sister, nararamdaman ko ang paligid na lingchi parang nasisipsip ko na lahat. Hoy! Umalis na yung dry ice. Kaasa ng power. Na yun din. Gawang mas maraming usok. Kasi baka mabunyag kami. Bakit nasira ang makina ng dry ice? Ay ina ko. Mist system, bigyan kami ng boost. Dali! Bakit nasira ang makina? Shijia, parang may narinig ako. Tunog ng makina, umiingay, nasa ilalim mismo. Ito ay palatandaan ng pinagtagpong apoy at lupa. Ang lingkuan ay konektado sa puso ng apoy ng lupa. Tanging ang walang kalituhang puso lamang ang makakakinig. Ganun ba? Shijia, Ayos, kung naintindihan mo na. Shijia. Kagabi, para bang may naintindihan ako ng bahagya. Ano yon? Pero bakit hanggang ngayon pakiramdam wala namang nangyari? Walang pagbabago. Tama na. Tama na. Ang daan ng Xiuxian ay sa araw-araw na pag-ipon. Hindi ganun kadali. Nabigla kang magiging matagumpay. Dahan-dahang tisin ang pundasyon.
Tara na, ngayon. Dadalhin kita sa ibang pagsasanay. Oh. Xiao Lingche, kumusta ang pagpractice mo kahapon? Ulat? Master. Wala akong nakamit. Walang makukuha. Iyon ang normal. Ikaw lang ang ganitong tanga. Kaya, napapaniniwala ka talaga na may totoong Xiuxian sa mundo. Xiuxian. Huwag kang mangarap ng sobra. Huwag kang malungkot. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang iyong Shijie. Ituturo sa'yo ng Shijie ang bagong spell. Tama. Yu Jian Shu. Yujian Shu. Naalala ko, Taishu Shushan Lu, Kabanata 39, Bahagi 4. Nabanggit doon, sinasabing napakalakas ang Yujian Shu. Gusto kong matuto. Qing Yao. Ang punto ng Yujian. Gamitin ang espiritu para kontrolin ang linchi. Gamitin ang chi para pamunuan ang espada. Bago gamitin, kailangan mong ibuod ang Jianjue. Dumikit ang hinlalaki At ang singsing daliri. sa ikatlong kasukasuan. Isink ang chi sa dantian. Isipin na may buhay ang talim. Ipag-ugnay ang puso at isip. Parang hawak ang manibela. Huwag. Huwag ganon. Parang Taishu Shu Xian Lu Jian Mo. Sword tassel. Tapos, Teleprompter. bahagyang yumuko ang siko. Buhok at baywang. Iisa ito, ang treading snow without trace. Kasamang sword formula. Isang palo ng espada. Ginaw sa buong Chiocho. Handa na ba kayo? Tingnan niyo mabuti ang galaw ni Qing Yao. Laging handa na hilahin ang espada at umalis. Tinutukan ng disciple. Ipapakita ko sa'yo isang beses. Sige. Hilay. Wow. Grabe, ang lakas talaga. Halika. Subukan mo. Ako. Kunyari kuptin ang ikatlong kasukasuan ng singsing na daliri ipaibaba ang chi sa dantian. Isipin mong may espiritu ang talim. Ikonekta ito sa aking isipan. Bahagyang yumuko ang siko. Buhok at paywang, iisa. Bigyan ninyo ako ng pagtaas. Bigyan ninyo ako ng pagtaas. Taas. Bigyan ninyo ako ng pagtaas. Huwag magmadali. Unang hakbang. Sanayin ang pakiramdam ng espada. Sanayin mo ng 10 taon o higit pa. Automatikong magtatagumpay. Kailangan ganito katagal? Hindi na makapaghintay ang tatay ko. Kapag ginamit ni Qing Yao, ang dali lang. Master, wala ba talaga akong talento? Siguro, bumaba na lang ako at uuwi. Kunin na lang ang mana. Hindi pwede. Kung titigil tong tanga sa Shushan, baka babalik at makipag-agawan kay ikalawang Gino. Para agawin ng mana, kalmahin siya. Pigilan. Nakalimutan mo ba ang unang layunin mo? Bukod sa daan ng Xiuxian, pag bumaba ka, anong gagawin mo? Wala kang ibang pagkakakilanlan. Ikaw pa rin yun. Kung uwi ka, maari ko pa ring mamanahin yung mga dosenang property, yung daan-daang kumpanya, at mga daan milyong pera. Kung ganyan ka, subukan mo muli. Baka naman, baka makatuto. Subukan ulit. Direktor, kunting tumulong kayo sa batang ito. Maki-cooperate muna. Subukan. Baka magtagumpay. Subukan mong buong tapang. Sige. Sige, susubukan ko ulit. Tara. Hila. Tunay, nagtagumpay.
Tingnan. Ayan, nagtagumpay na, di ba? May talento ka talaga. Huwag mong basta susuko ang sarili. Tara, alagad. Inihanda ko para sa'yo ang lingmi. Salamat, Shifu. Shija, mauna ka. Noong nakaraan, nag-practice ka sa Ling Chuan. May napulot kang benepisyo. Ngayon naman, magpatuloy ka sa pag-practice sa Ling Quan. At saka, si Shi Jie ay mauna na. Naintindihan ko. Ngayon na. Dapat hindi na may kalokohan pa, di ba? Tangga naman siya. Seryoso naman ang practice niya. Kung ganito, maaaring makamit niya ang Ling Chi. Kailangan pa ng science. Nasira ang dry ice machine. Ano? Shija, parang nararamdaman ko na ang Ling Mei. Direktor, sulin natin ang eksena para bukas. Anong tinitingnan nyo? Grabe. Anong nangyari? Hindi ba ang ilalagay niyang yon ay binili sa tindaang kalye na nagkakahalang 9 pesos 90 lang? Yung Tai Sujue ba yon? Bakit ito umiilaw? At may malaking golden fasciang sa likod niya. Walang ganito sa script. Sabihin nyo nga, sino sa inyo ang tahimik na nagdagdag ng eksena? Lighting? Nag-on kayo ng special effects lights? Hindi naman. Sa lingkuan na eksena, cold white light ang gamit natin. LED lights lang. 30 watt lang ang power. Di talaga lalabas ang ganitong gintong glow. Oy, Direktor, tingnan nyo. Ang gold seal sa dibdib niya, umiilaw. Baka pampaganda lang yan. Sobra lang yung gold powder. Kumalat lang. Sa makeup lang siguro. Tayo, props team. Naglagay ba kayo ng fluorescent material sa seal? Hindi namin ginawa, Director. Ang gamit namin, ordinary lang. Gold foil stickers lang. Binili sa Pinduoduo ng 9.9. Sino bang pwedeng magsabi sa akin? Ano ba talaga tong nangyayari? Direct, sandali lang, huwag kang magmadali. Tingnan mo to. Pagsaliksik sa Kyusyan, Kabanata Toisak Sechen, Dising ng Lingen. Tingnan mo yung nakasulat dito. Tinatanggap ang liwanag. Nilalanghap ang ulap. Pinagsasama ang ki hanggang sa magkulong. Lumilitaw ang faksiang. Hindi Baka naman totoong nakabuo siya ng isang misteryosong bagay. Tanga siya, ikaw din. Tanga ka. Hindi mo ba alam ang nobela? Hindi ka tanga. Sige, sabihin mo ano bang nangyari. Direk, baka nung nag-setup kahapon bukas nila yung malakas na puting ilaw. Kaya nagpakita lang sa ibabaw ng tubig ng lingkuan dahil sa pag-reflect ng ilaw. Ito talaga hindi Lingchi. Sabi ko na ba, paano naman magiging Shushan ang isang ordinaryong tao? Siyempre, equipment yan. Problema sa ilaw yata, di ba? Tama. Uy. Tingnan niyo tong bata. Ang posisyon niya sa pag-ensayo. Eksakto sa nakasulat sa libro. Ang tanga niya, inisip talaga niya na ang librong yon ay isang textbook. Ay, sige. Ay, dali. Hayan si Qingyao magturo ng peking pamamaraan at palakihin natin siya ng 3 buwan. Kapag nailipat na ni Xiao Mingxuan yung mana niyan, ibaon natin ang scam at paalisin siya agad mula sa bundok. May dumi ba sa mukha ko? Wala naman. Wala naman. Disciple Zhao, napansin mo ba na may mali habang nag-eensayo ka? May kababalahan ba? Oo, parang may mali. Wala naman. Sa tingin ko, ayos naman. Lately, lumakas ka ng husto. Sino ang hindi lalakas? Habang nagpa-practice ka, lumabas pa yung fasciang mo. Kahit pa lighting effect lang yun, nakakatakot pa rin, di ba? Pero,
Kung sasabihin kong may kakaiba, sa tingin ko, sa loob ng lingchuan may umiinit na agos. Umakyat ito mula sa binti ko pataas. Sa loob ng init na to, may amoy. Nagaya ng gatas. Parang natural sa lingchuan, isang uri ng lupa milk essence. Sobrang pampalakas nga. Ah, ganun pala. Mga ilaw ngayon, mag-focus kayo sa akin. Ano yung nangyari nung huli? Stage manager, tingnan mo nga. Huwag ninyong pigilan ng shooting. Nag-reshoot tayo. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyong iisipin na pag nagtago kayo sa bundok, hindi namin kayo mahahanap. Nasaan si Zodauran? Sabihin niyang lumabas agad. Na yon, kung hindi niya babayaran. Bubuhagin namin ang lugar na to. Takbo kayo. Hanapin si Lao Tzu. Huwag niyang sirain ang set. Tara, tara, tara! Master, may problema. Bakit mukhang nakakagulo? Anong nangyayari? Direktor, ano to? Magdadagdag pa ba kayo ng eksena? Wala naman akong natanggap na abiso. Kuya Joe, may mga umuutang na nasa labas. Sabi nila, kung di ka magbabayad, babagsakin nila itong lugar. Ang direktor sabi, huwag mong hayaan. Xiaoling Chen, huwag pumunta ron! Tapos, maghanap ka agad ng paraan. Palisnin mo na sila. Master! May nangyayari ba? Ako rin ay bahagi ng Xuanshu Man. Maaari akong tumulong. Huwag na. Wala namang malaking problema. Maiksi pa ang panahon ng pagsusyang mo. Hindi pa sapat ang iyong pagkakalevel. Mas mabuti kang manatili sa sec. Dahan-dahan ka lang mag-practice. Chinyaw. Opo. Tara! Bilisan natin. Hoy, hoy! Sakay na kayo! Usap tayo ng maayos. Pwede ba usap muna? Tapos nagpapanggap pa kayo? Nung isang buwan, sinabi niyong magtitipon. Saan ang pera? Role-playing lang ba to? Kung ano-ano kayong ginagaya. Ibabalik din namin yung pera. Bigyan niyo kami ng ilang araw pa. Ilang beses na namin kayong binigyan. Na yon, kailangan namin ng sagot. Kung hindi, huwag kayong magreklamo. Talagang nagsisikap kami. Naghahanap na kami ng pera. Bigyan niyo pa kami ng konting oras. Sabi na ni Yang Master Wang, kasama mo siya ng isang buwan. Tatapusin nga ang utang mo. Ikaw mismo ang ayaw pumayag. Hindi pwedeng mangyari. Hindi ako papayag. Huwag ka na magsisisi pag nagsawa na ako. Mga kasama, dalhin ninyo siya. Oy, oy! Umalis ka. Paano nyo magagawa to? Paano naman? Umiistorbo ka lang. Tingnan mo muna ang sarili mo. Anong klaseng tao ka? Anhin mo pa kung pipigil ka. Mag-ingat ka sa buhay mo. Mga kasama, umalis na! Naghati pa ang eksena, umalis ang leading lady. Ay nako, sino ang makakapagsabi kung anong nangyari? Sino ang makakapagsabi kung anong nangyari, Yolol? Hinold up ang leading lady sa liwanag ng araw. Umalis sila. Director. Sinukutan ng anak kong babae. Oo, nakita ko rin. Hindi pwede. Tawagin natin ang pulis. Oy, oy, oy! Lao Tzu, huwag kang tatawag ng pulis. Kapag tumawag ka sa pulis, mabubunyag ang aming scam. Ang pinaghirapan ng marami mamamatay ng walang saysay. Ikaw, San. Grabe, ikaw talaga, San. Sinasabi ko sa'yo. Gusto mo bang ituloy ang eksenang to o hindi? Ako, hindi na ako gagawa. Dinuwag nila ang anak ko. At hindi mo ako pinapaintulutan na tumawag ng pulis. Lao Tzu, huwag kang magalit. Huwag kang ma-excite. Ngayon maraming tumutulong sa'yo mag-isip, hindi ba? Wala kang kwenta. Habang nag-iisip ka ng solusyon, mukhang nagkaroon na ako ng apo ha. Hindi ka pa ba naniniwala sa akin? Naiisip ko na. Lao Tzu, may naisip na akong plano.
Naalala ko ngayon ang isang paraan. Hindi ito magpapakita ng butas sa eksena. At mabubuwag pa rin natin ang anak mo. Anong paraan? Dagdagan natin ang eksena. Dahil abutin na tayo rito, sinusubukan mo pa rin ba kaming lokohin? Bakit kita lolokohin? Xiao Lingchen, Lao Zhou. Isipin mo. Xiao Lingchen unang gino. Kahit na parang tanga siya. Pero may kapangyarihan. Sino ba ang aatubiling hamunin siya? Pagdating ng oras bilang sect leader, magbibigay ka ng utos sa kanya. Pahihirapan siyang iligtas si Qingyao. Tama. Mataas ang katayuan ni Xiao at madaling lokohin. Kung kontrolado natin ang script, walang problema na mabutas ang palabas. Ngayon, walang oras para isulat pa ng script. Tara lahat, lapit kayo. Maghanda kayo, sandali. Kailangan natin mag-improve na lang sa set. Tara. Kayo dalawa. Pumuesto kayo dyan at humarang kayo tatlo. Master, Master, ikaw tingnan mo ang mukha mo. Ala, san si Shijie? ang iyong si Jie, sinakop ng isang grupo ng Hehuan Zongyong, nagpapanggap na mortal. Dinukot nila. Sila. Gagawin nilang kunin ang Holy Maiden bloodline ng iyong senior sister para muling buhayin ang Demon Lord. 3 araw. Pagpuno ang buwan, sisinila si Master. Walang kakayahan. Huli na ihuhuno nila ang iyong senior sister para gawing cold one. He Huan Zong. Parang nasa Taishu Shu Shenlu Kabanata 109, eksaktong tulad na nakasulat sa ikasedye na linya. Master, huwag kang mag-alala. Agad akong bababa ng bundok. Hindi ko sila hahayaan magtagumpay. Xiao Rinche, huwag. Mababa pa ang iyong Xiuxian. Bakit hindi mo ginawa agad? Hindi lang isang araw na gusto ka ni Young Master Wang. 2 araw na. Kakailanganin ng operasyon ng nanay mo. 800,000. Hiniram ka agad nang hindi man kumunot. Ngayon, hindi mo babayaran? Ano problema kung sasamahan mo si Young Master Wang ng isang buwan? Pa! Kayong mga walang hiya. Kahit mamatay, hindi ako susuko. Utang, babayaran, patas at tama. Mas mabuti pa sa'yo. Unang Ginoo, paalalahanan ka. Huwag ka nang lumaban. Sumunod ka na lang sa akin. Itong utang na to, tatapusin na natin agad. Makining ka. Bantayan mo ang pintuan. Walang kahit isang langaw papapasokin na makakasira ng plano ko. Naintindihan mo ba? Walang problema, Young Master Wang. Ayos na lahat ang inayos ko. Walang sinuman ang mag-aabala sa inyo. Naririnig mo ba? Tara tumayo at magbantay. Naka-costume pa rin kayo. Alam mo, gusto ko ng kakaiba. Dapat kakaiba. Huwag kang lumapit. Ay, tapos na tayo. Sino ba ang nakakakilala kay Xiao Lingchen? Paano siya nakapasok dyan? Kapukal ka, Young Master Wang. Sandali lang naman to. Hindi ko na matiis. Ang mga mag-uuma mula sa Hehuan Zong na to, mukha lang silang normal na tao. Pero sa totoo lang, bawat isa ang may napakalakas na kapangyarihan. Kakaumpisa ko pa lang sa Xuxian, hindi pwedeng puwersahin ang pagpasok. Nakuha ko na. Naalala ko ang Taishu Xuxian Lu Kabanata 88, lumabas ang Yinling Bu kung matutunan ko to. Tara! Tara! Sabi sa libro, pag nagkukuha ng mudra, isipin mong nag-iisa ka sa hangin. Anong ginagawa mo? Tinuruan mo ba siya ng invisibility kasama si Qingyao? Wala naman. Nasa script pa yon pagkatapos ng 7 araw. Sandali. Tingnan mo ito. Hindi yata sumusunod sa script lang. Nag-aaral on the spot ba siya? Hindi ba't galing sa nobela yan?
Kung sundin ang nobela, dapat nagtagumpay na ako, di ba? Ngayon, invisible na ako. Bahala na. Hindi naman siguro iisipin ng tanga na talagang na-invisible niya sarili niya, di ba? Ano gagawin natin? Sabihin mo na. Huwag magmadali. Isipin ko. Ano isipin mo? Ano ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Tumawag ka kay Ikalawang Gino. Tumawag sa Ikalawang Gino? Tapos na ang plano kung tatawagan natin siya. Hindi importante ang anak kong babae, di ba? Nakarating... Xiao Mingxuan. May malaking problema. Ano? May ganitong swerte pa ba? May nangyari. Mas maganda kung may aksidente. Kung may mangyaring malubang aksidente, magkakaroon ako ng karapat-dapat na dahilan para sa mana. Makinig kayo. Walang sinuman ang pupuwedeng tumulong sa kanya. Sino? Nakikita nila ako. Baka pumalya ang yinling buko? Nakita ko ba ng mali kanina? Nagkamali ako kanina. Wow. Ang susi ng yinling bu, hindi ang galaw ng kamay, kundi ang paniniwala. Sumigaw ka. Masigaw ka man, walang darating na tutulong sa'yo. Baidawan! Tijol, Sino ka? Paano ka nakapasok? ako ang namumunang disipulo ng Xuan Xumen. Nangahas kang galawin ang aking senior sister. Andun difu ng buong Xuan Xumen. Susundan ka kahit saan, hanggang dulo ng mundo. Sensumen, aktang mo lang disipulo pa. Basahaan ka na ng nobela mo? Nag-Zoho Rumo ka na ba? Ginawang ganyan ang itsura mo. Parang naglalaro lang kayo ng bahay-bahayan. Xiao Lingchen, bakit nandito ka? Shiji, Xiao Lingchen. Ang pamilya Xiao kapag tumitibok. Pati kalahati ng bayan apektado. Sayanlan ng tagapagmana ng Xiao Lingchen. Siya naman ay isang tanga na nahuhumaling sa Xuxian. Kahit ganon siya, hindi mo siya dapat gawan ng gulo. Ikaw ba si Xiao Lingchen? tama. Ako si Xiaoling Chen ng Xuan Sumen. Ngayon, aking puputulin. Kayo mga masasamang miyembro ng Hehuansong. Hey! Kuya? Kuya, nagkamali ka, kuya. Nagpapautang lang ako ng mataas na interes. Wala akong pinalaman sa Hehuanzong. Ang bilis ng hakbang mo, ang iyong antas ng lakas, nakarating na sa Huajing na level. Mukha ngayong araw ay isang malupit na labanan. Huwag kang mag-alala, Shijia. Kahit mamatay si Xiaoling Chen sa laban, papatayin siya rito. Huwag kang mang-abuso. Sasabihin ko sa'yo. Xiao Lingchen, huwag ka nang sumunod. Ang tinuro sa'yo pala ay... Xingyao, huwag kang mag-alala. Hayaan mo, ayusin ko sila. Babalik ako para iligtas ka. Kahit anak ka ng pamilyang Xiao, Hindi ka pwedeng ganyan, mga api. lahat, atakihin ninyo. Bugbagin niya siya. Hindi. Ang kakaiba nito. Bakit sobrang lakas ang batang to? Ano ibig sabihin nito? Hindi ba peke ang Xuxia na tinutunan niya? Hindi ako makapaniwala na kami. Ganito karami, hindi pa rin namin siya matalo. Anak ng mayaman. Tumayo ka dyan! Kung sino man ang makapapatigil sa kanya, magbibigay ako ng 1 milyon. Ha? Hindi. Posible. Jinung Guang! Talaga bang marunong siya ng Xian Arts? Talagang nakashusian na siya. Walang silbi ang marunong magsyusyan. Hindi ako maniniwala. Kaya ba siyang pigilan ng kotse? Patayin siya! Hindi ako naniniwala na ganun siya katapang.
Nagkamali ako. Talaga bang Shoshin ito? Mula ngayon, hindi na ako maghahanap ng problema. Takbo! Hindi ba ito panaginip? Tulong! Lao Tso, naglabo ba ang mata ko? Bakit sila parang natataranta? Ewan ko. Akala ko naman. Dinala pala ba si Xiaoling Chen? Oo. Xingyao, Master! okay ka lang? Katay! Master! Ito po si... Ito po. Ito po si... Ako, ang master mo. Isang kaibigang mortal. Mas pamilyar siya rito. Dinala ko siya dito para hanapin ka. Oh, ganun nga. Kaya pala. Salamat naman, pero ayos na ang lahat. Tatanungin kita. Kanina nag-iisa ka lang? Paano mo napalayas lahat ng mga yan? Yun pala, gumawa lang ako gaya ng tinuro ng master. Mga spell. Una, ginamit ko ang Yin Chen Shu. Pumasok ako na parang walang pakialam. Tapos kumamit ako ng Liehun Jan. Hinabol ko yung leader ng Hehu Anjong. Taka-taka-kakak, nagkaisa sila. Sinubukan nilang umikot at salakain ako kahit nagtago sila sa gamit na kotse. Sinubukan nilang bumangga sa akin gamit yon. Ako lang, mag-isa. May panalo ko sila. Xingyao, ano ba talaga ang nangyari? Wala akong nakita nung nasa loob ako. Pero sa tingin ko, siguro nakilala ni Wang ang tunay na pagkakakilanlan ni Xiao Shidi bilang isang mortal. At natakot siya, siguro. Tila ganon na. Shija, nang inilipat ko ka para iligtas, nagawa ko ang Yin Shen Shu. Pero paminsan-minsan lang ito gumagana. Minsan, hindi ito nagtatagumpay. Bakit ganito? Invisibility technique. Hindi ito lahat ng lunas. Ang may mataas na kilas sa cultivation. Mabilisan nilang nahuhuli. Kung gusto mong lokohin sila, kailangan mong mag-practice pa. Bagong sauta ka pa lang sa Immortal Sect. Walang madali. Mag-practice ka ng marami. Ganun pala. Salamat, Xingyao. Akala ng tanga na ito na natutunan na niya ang pagiging hindi nakikita. Oy, lahat ng departamento, pansin. Akala ng tanga, natutunan niya ang invisibility technique. Baka biglang subukan niya yon. Mag-ingat kayo. Walang mga pagkakasalangsangan. Swerte natin, madaling linlangin ang tanga na to. Teka, Lao Tso. Kahapon, ang ikalawang ginoo. Dahil walang nangyari kay Xiaoling Chen, medyo nabigo siya sa inyo. Palakasin natin ng kaunti ang eksena. Ganyan. Yutos mo na pagsamahin sina Qingyao at Xiaoling Chen na mag-iisa sa Lingquan na yung gabi. Dagdagan natin ang eksenang double cultivation sa Lingquan. Sabihin natin na kailangan nilang patibayin ang kanilang cultivation. Hindi ba sobra naman ito? Kagabi nang umuwi si Qingyao, tingin niya kay Xiaoling Chen, iba na. Mas maganda kung ganyan nga. Papaniwalain natin si Xiaoling Chen na siyang tadhanang bida. Para lang manatili siyang buong puso sa bundok. Para bumili ng oras para sa ikalawang ginoo. Diba? Dual cultivation. Sabi ng director. Ano magagawa ko? Qingyao. Kaya mo! Tapos sinagad ang eksena. Ibalik ang pera. Hoy, Shijia! Ikaw, Okay, simulan na ang night scene. Sige. Qingyao. Gawing mas cute ang muka. Maging mas mahiyain. Oo. Sige, dahan-dahang ilagay ang kamay sa kanyang dantian. Hoy, Shijia! Ang dual cultivation na to, talaga bang mapapatibay ang lingmay? Tigil ka na. Sige. Props. Dagdag ng dry ice. Mas pag-ukol, mas dami ng usok. Iangat ang vibe.
Anong pagtitig mo? Tayo na. Gumalaw ka. Shijia, yung hairpin mo nasaksak ako doon. Panatilihin ang posisyon. Qingyaw huwag. Galawin ang kamay dahan-dahang ilagay. Ayon sa script, ilagay sa kanyang dantian. Kolektahin ang isip. Huwag malihis ang atensyon. Shiji, nanginginig ang kamay mo. Ako ba? Normal na reaksyon ng lingchi papasok sa katawan. Shijia, may gintong kislap sa mata mo. Nakahihinala ba? Nakabreak ka rin ba? Siyempre naman, Shuangshu. Pwedeng tumaas ang level ng cultivation. Malaki ang pakinabang sa atin. Oh, Tanga naman refleksyon lang yon mula sa lingkwan. ganun ba pala? Mukhang ang Shuangxiu, ang tunay na daan. Qingyaw. Tama. Ngayon, lumiha tayo ng ambience ng breakthrough ng dual Shushin. Qingyao, kaninong kakausap? Kaninong kakausap? Ooh. Master. Nagpa-transmit siya ng tagubilin. Dual Shushan na aral. Ganun pala. Si Master, na pala. Para sa aking Shuxian, talagang napakahirap siya. Di ba sabi mong seryosong dual Shushan to? Ano na, Lao Chou? Ito yung artistic na pag-edit. Tingnan mo. Tingnan ang ekspresyon ni Xiaoling Chen. Buong paniniwala siya. Push natin ang todo. Tapusin agad. Dual Shushan. Kailangang wala kang ibang iniisip. Bakit mabilis ang tibok mo? Nakakahiya. Pero Qingyao, ang tibok mo mabilis din. May linki na pumapasok sa akin. Kaya nga. May ahas. Wala. Senior sister, natatakot ka rin pala. Natatakot lang ako na baka mazauhwa rumo ka. Senior sister, punasan muna. Ikaw? Kagabi. Wala kang na-realize, di ba? Na-realize ko nga, Anong na-realize mo? lumabas. Kapag nag-Shushan kasama si senior sister, nagiging sobrang maamo ang Lingchi. Mula ngayon, huwag kang masyadong magsalita. Ang mga nag-Shushan, hindi pinag-uusapan ang pag-ibig. Opo, senior sister. Master! Qingyaw. Maganda ang epekto ng double cultivation kagabi. Tingnan mo si Xiaoling Chen. Ang ganda ng itsura niya. Parang nagliliwanag siya. Ako rin. Ang pagdaloy ng Lingchi, kumpara dati, parang 3 beses na mas mabilis. Master, matapos ang double cultivation kagabi, may bagong pagkaunawa ako sa aking Shushan. Pwede po ba akong humiling, Master? Buksan ang Cangjingge. Ngayon, gusto kong pumili sa Cangjingge para mag-practice ng ilang mga teknik at formula. Cangjingge. Walang ganyang linya sa script. Saan ko pa siya kukunin? Sa Cangjingge nga. Ito Mag-Shushan ka muna. Hakbang-hakbang lang. Huwag magmadali. Pinakadelikado ang pagiging ambisyoso ng sobra. Tungkol sa Cangjingge, hintayin muna natin hanggang tumaas ang antas ng iyong Shushan. Master, nakahihinuha ba kayo na baka wala raw tayong Cangjingge? Pero sinasabi sa libro,
na ang mga lehitimong sects ay may Changjingge. Mula nang pumasok ako rito, hindi ko pa ito nakita. Bakit wala? Ang Changjingge ng ating sect ay tulad ng higanteng toge na tumatayo, nakakasilaw sa paningin. Kitang-kitang dangal nito. Ang ating Changjingge, nandoon ang mga naipong, pinakamalalalim na mga teknik sa mundo. Hindi pwedeng buksan para sa mga mababang antas na disciples upang hindi sila madala at magkamali. Chouhuo Rumo. Teka, matanda ka. Huwag kang magyabang dyan. Saan natin gagawin yan? Ganitong malaking Changjingge? Mabubulok ang budget natin. Tatlong araw lang para maitayo. Alam mo ba magkano ang set fee? Magkano ba? Anong magagawa ko? Sabi ng bata, nagbabasa siya ng nobela. Sabi sa libro, walang Changjingge talaga. Lahat ng sect, peking-peking lang. Kaya sinunod natin ang gusto niya. Anong magagawa ko? Xiao Mingxuan. Sa kanya kasi, 3 milyon, natira na 50 lang. Nilagay na lahat. Gagawin nating foam board ang shelves. LED lights ang magiging lingwen. Tapos, lalagyan natin ng lumang libro galing Pinduoduo. Sige, sige. Pwede yan. Gamitin natin itong kahoy na espada bilang guardian sword ng Changjingge. Ikabit ninyo lahat ng Zanmo Sword Tassel. Kung magtatanong si Xiao Lingchen, sabihin nyo, nakaimbak dito ang Fish Dragon Chi ng espada. Oh, pwede yan. Lahat siguraduhing maayos ang pagkakaayos. Aayusin na namin. Mag-ingat, huwag mong masira. Director, Yung foam board na bookshelf. wala talaga siyang kinakayang bigat. Kakagawa lang kahapon to. Ikatlong level gumuho na. Ibalot mo na lang ng clear tape. Pero si Xiao Lingchen, mahina ang tingin niya. Di niya mapapansin. Yung 3 milyong pera ni Xiao Mingxuan, tinatayang 300 piso na lang ang natira. Pero ang gastos sa set, kulang pa ng 100,000. Bakit ang bilis ng labas ng pera? Mga kasama, unahin natin itayo ang Changjingge. Kung kulang pa ang pera, ako na ang humihiram. Mga tropa, kahit ano pa man itong eksenang ito, pagandahin ninyo. Gawin ninyo mabuti. Sige. Opo. Simulan na. Senior sister, sabihin mo sa ating sect, posible bang peke lang lahat? Peak? Paano naman magiging peke? Bakit bigla kang naisip nun? Kasi, ang isang lehitimong sect, dapat ay may sariling Changjingge. Tinanong ko na ng ilang beses si Master pero palaging umiiwas siya sa sagot. Kaya nagdududa ako. Huwag kang magduda, junior brother. Ang Changjing, gang ating sect. Totoong nandoon talaga yan. Kumbaga, sa senior sister mo. Palagi akong napupunta ron para mag-duty. Pero sobrang importante ng Changjing, higit pa sa inaakala mo. Kaya naman, itinatago lang namin. Ang Changjingge. Saan nga ba talaga ito nakatago? Junior brother. Ang napakahalagang lugar na ito. Hindi namin ito ibubunyag sa sinuman. Kung wala kang mapa, hindi mo talaga makikita yan. Mapa? Oo, tama ako. Ang senior sister mo. Papunta na ngayon sa Changjingge para magbantay. Huwag mong isipin na mananakaw ka ng mapa o gumamit ng invisibility spell para makalusot sa mga bantay. Higit sa lahat, huwag mong subukang puntahan ang 2 shelf, 2 hanay mula kaliwa. Yung pinakalaob na pinagbabawal na jade slip. Ay!
Shijie. Nasaan yung mapa ko? Pakanaywan sa bahay. Hindi ko pala dinala. Kailangan kong hanapin. Shijie. Shijie, teka. Ito ba? Mapa ng Changjingge. Director. Direkta, dumarating si Xiaoling Chen. Dali, dali! Patayin ang ilaw! Lahat kayo. Sundin ang script. Intindihin nyo? Kalat na. Shiji, hindi ka pala nagsinungaling. Ilang araw lang, walang laman dati. Tama nga, kailangan ng treasure map para makita ang Changjingge. Pero paano ko malalampasan ng mga gwardiya? Huwag mong kasipin na gagamit ka ng pagiging hindi nakikita. Tapusin ang pag-iwas sa mga bantay. Huwag mo ring isipin na magnanakaw ka ng laman ng Changjingge. Third level, second shelf from left. Yung pinakaloob na pinagbabawal na jade slip. Kagamit ako ng pagiging hindi nakikita para makapasok, pero paano kung mahuli ako? Pero ang tagal ko nang nag-use yan na wala pa ring progreso. Kailangang mabilis akong mag-yuan ying para maligtas ko ang ama. Bahala na. Susunod na lang ako magharap kay Master. Maghihingi na lang ako ng tawad. Yinling Bu. Ha. Akala naman ng bata na sarili niya, na taon na niyang matutunan ang Yinling Bu. Mag-focus kayong lahat mamaya. Huwag kayong papalpak. Sa gitna ng ayo, maglagay kayo ng kaunting hadlang. Tandaan. Kapag pinagdaanan niya ang paghihirap, ang nakuhang ZG ang tunay. Sino ang may tapang sumubok sa Xuanxu Men? Changjingge. Wala naman tao. Baka naman mali ang pakiramdam ko. Ay, May something na humila sa akin. ay naku, ay naku. Dali, 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 dali! Ching Yao, lumabas ka at tulungan mo siya. Sige na. Shijie. Hindi ako niloko ni Shijie. Siya pala ang isa sa mga tagapagbantay sa loob ng Changjingge. Hindi pwede. Kailangan kong magtago agad. Ay. Hooray! Ang lakas niya. Hooray! Elder, huwag kang magpanik. Hangin lang yan. Ayan! Ang cute na to. Ang lakas pala. Isang hatak na dapa na ako. Hooray! Sobrang sakit! Akala ko na gym ka pa. Mas malakas siya kaysa sa mayamang binata. Ay. Hindi. Mukha siyang payat at mahina. Ang kanyang Katawan! Ang tibay pala. Mas magaling pa kaysa coach ko. Tama na. Gawin mo ang trabaho mo. Akyat ako at titingin. Huwag mong isipin na magnakaw sa Changjingge. Third level, second shelf from left. Nasa pinakaloob ang Forbidden Jade Slip. Changjingge, third level. Second shelf from left. Nakuha na. Ito na. Taishu Nakije. Sabi sa Taishu Shushan, lubas na may ito, agad magtatamo ng Yuanying. Ganyan. Makakalabas na ako para iligtas ang tatay ko.
habang nagsiusyan. Mukhang seryoso pa nga. Kung hindi dahil alam ko na kanina na ang umano'y mga lihim na aklat na to, binili lang sa pinduoduo. Akala nga nila may ginagawa siyang tunay na training. O siyang dadaw. Bahala na siya. Hindi naman siya magkakaroon ng resulta. Pagdating ng panahon, gagamitin nilang dahilan na pumasok siya sa forbidden area. Ipapapunta siya sa likod bundok. Papakulong siya ng 10 taon. Kapag bumaba siya, ikalawang Ginoo ay noon pa nakakuha ng Xiao Group. Hindi na siya kumakain o umiinom. Nananatili sa posisyong ito. 3 araw at 3 gabi na. Hindi naman siya mamamatay dahil gutom, diba? Qing Yao, bakit hindi mo dalhan siya ng pagkain? Sige. Sabihan mo rin siya na nitong 3 araw at gabi, lahat ay nakakita sa kanya. Okay? Anong nangyayari? Baka siya. Ito ba? Binili to sa pinduoduo. Peke to. Ito ang Taisu Jianjue. Nagawa na agad? Hindi pwede. Talagang imposible. Lindol! Talagang lindol to. Ilang araw lang ang nakalipas. Kakatapos ko lang manood ng weather forecast. Sabi, may maliliit na lindol nitong mga araw. Sa sitwasyon mo ngayon, paano mo ipapaliwanag to? Tingnan mo. Tama ako, di ba? Mukhang? Naka-breakthrough na ako sa Yuan Yin. Pwede na akong bumaba. Ililigtas ko na ang ama. Na-faint siya dahil gutom. Ililigtas ko siya. Sabi ko na. Sa mundong ito, walang ganito kabaliwan. Mga nangyayari. Ay naku! Shidi! Halika. Shidi, sa wakas, nagising ka. Kung hindi ka nagising, parurusahan namin ang ospital. Ang ibig kong sabihin, gagamit kami ng mahika. Nailect kita. Ano nangyari sa akin? Ano nangyari sa'yo? Pumasok ka sa bawal na lugar para aralin ang ipinagbabawal na sining. Sinuklian ka ng dadaw. Kung hindi dumating si Qing Yao, naagapan. Patay ka na sana. Nabudla ka lang kasi gutom. Para lang takutin siya. Bakit kailangan gawing ganun kalala? Na-faint ako. Sinuklian ako ng dadaw. Pero bakit parang naalala ko, Nakapag-siusyan na ako. Nakamit ko na ang Yuan Ying. Baka inakala nitong bata na talagang nagtagumpay siyang magsiusiyan. Kung ganun nga, ayos din naman. Maaring sabihin, hindi sayang ang pagpasok ko sa Changjingge. Master Polam, Qing Yao. Ngayon, ramdam ko parang nakakaramdam ako ng kaunti. Ramdam ko ang lingchi. Kung ganito ang bilis, mabilis akong magiging Shushan. Tapos pababa ako para iligtas ang tatay ko. Oo. Basta magsusumikap kang magsiusiyan. Walang araw. Akyat ka rin. Si Xiaoling Chen. Napapansin mo ba na parang may mali? 3 na 3 araw na hindi ka. Parang kakaiba. Wala naman. Pakiramdam ko ayos naman ako. Puno ng sigla. Bakit? May nangyari ba? Wala baka sobra lang ang iniisip ko. Buong sigla ka nga dahil mabilis ang iyong pag-unlad. Lingchi iniba ang iyong mga organo. Kaya pala ang talento mo sa Shushan ay talagang mataas. Totoo ba yan? Master. Kung ganon, ako ngayon, mabilis na ba makakababa sa bundok? Bumaba ka? Ikaw ba ay bababa? Naman. Nag-Shushan ako para mailigtas ang aking tatay. Ngayong nagtagumpay na ako, syempre, bababa ako. Dali, pigilan ninyo siya. Aking disipulo, kailangang maintindihan mo ang daigdig ng mga aral ay napakarami. Walang katapusang pagkatuto, tanging pag-angat ng level. Ang mahalaga, hindi pa yan sapat. Hindi nito maililigtas ang tatay mo. Master, ituturo ko sa iyo ngayon. Jiutian Jianjue. Kung mapagtagumpayan mo ang Jiutian Jianjue, magagawa nitong ayusin ang iyong lingchi. Magiging solid. Doon lang posibleng mailigtas ang tatay mo. Jiutian Jianjue.
Pakinggan lang ang lakas ng pangalan, Master. Kung matutunan ko ito, magkakamit pa agad ako ng tagumpay? Maabot ko ba ang tugatog ng Xiushan? Sabihin man yan. Ngunit ang Jiu Tianjianjue, hindi basta-basta matutunan. 10 taon para makapasok. 100 taon para mag-advance ng kaunti. Karaniwan yon. Pero kung matutunan mo ito, hindi lang may liligtas ang tatay mo. Kahit maabot mo pa ang tugatog ng Xiushan, madali lang yon para sa'yo. Ang lakas niya. Master, gusto kong matuto. Turuan mo na agad ako. Malakas nga, pero hindi mo yan kayang matutunan. Kasi gawa-gawa ko lang to. Sige, mag-aral ka na. Mag-aral kayo. Huwag magsalita. Master, turuan mo na ako. Bilang master, ituturo ko lang sa'yo 1 beses. Matututo ba ako? Gaano karami ang matututunan ko nakasalalay sa iyong kapalaran? Taiji nagahati. 2 yi ang sumilang. 4 na imahe umiikot. Ang bagwa ang tumatanggap. Kalansing ng armas. Humahaba ang Jade Sword. Pinuputol ang Hongmeng. Naglalakbay ang himala. Umiikot ang Sansinukob. Tila gumuguhong mga bituin. Ang maya at totoo, magkakasunod. Fachiang nagsisiksik. Taishu Shan Lu. Sa Taishu Shu Shan Lu, Pahina 78, Linya 4 nagsasabing, tanging ang cultivation na umaabot sa langit ang makapagsasabi at magpapabago sa batas. Ano ang antas ng Master? Hanggang saan na ba ang kanyang realm? Naalala mo ba? Naalala ko. Naalala ko. Sige, mag-practice ka ng mabuti. Huwag ilantad ang lihim ng langit. Senior Sister, bakit sobrang malamig ng kamay mo? Nung sinagip mo ba ako? Masyadong malaki ang konsumo ng pagpapasa ng power. Ang tubig ng lingkuan. Nabasag dahil sa vibrasyon ng iyong sword formula. Kasalanan ko. Na-distract ako kanina. Halos nasilip ko na ang lihim ng langit. Alagad, magsipag kang mag-practice. May pag-asa siyang matuto. Tandaan mo, ang pagdaan sa Xiushan, kailangan ng focus. Xinyao, bakit hindi mo isama ang iyong Shije? Pasok ka na. Magpalit ng damit. Tara na. Sige na. Master. Anong ginagawa mo? Ayaw mo na bang ituloy? Kang may ganyang gulo ulit. Out ka na. Pasensya na. Sorry talaga. Ang remote ko kasi may problema sa baterya. Magpapalit na agad kami. Bilisan ninyo. Ay. Yung logo ngayon, kung makita niya, kakalas ang eksena. Ano bang pinagtatakutan mo, Direk? Napanindigan ko na ang kwento. Ang gago niya, todo-todo ang paniniwala. Hay. Pero hindi pwede na ganito lang. Mabilis na siyang mabubunyag. Direk, anong gagawin natin? Tumawag kay Xiao Mingshuan. Takdak, eksena. Maganda. Gagawa tayo ng isang eksena. Demonic cult sumalakay sa Swan Sumen. Hello? Xiao Mingshuan. Hindi pwede. Hindi na namin matiis. Kakaumpisa lang ang shoot natin. Sunod-sunod ang problema. Parang hindi tatagal. Bubunyag agad ang mga blooper. Ako. Ang ibig kong sabihin, kailangan nating gumawa ng matinding eksena. Oo. Atake ng demonic sect. Mas maganda kung may ilang guest actors. Oo, dapat magaling ang acting. Xiao Mingshuan. Walang problema ba sa budget? Walang problema. Sige. Ayos. Ganun na. Director, ano sabi ng boss? Sabi ng boss, oo. Oo. Nakuha. Ang saya. Darating bukas ang bagong guest actors. Lahat ng departamente, bilisan ang paghahanda. Bukas, gagawa tayo ng malaking eksena. Sige! Tara. Pasak! Xiao Mingshuan, may ilang malalaking shareholder ng Xiao Group. Ayaw nilang isuko ang kanilang shares. Insist silang hintayin si Unang Gino. Mukhang kailangan pa natin ng kaunting oras.
Kaya sundan na natin ang utos ng direktor. I-transfer ninyo sa kanya ang 500,000. Tama. Maghanap kayo para sa akin ng ilang. Magaling, umarte. Talagang magaling, ha? Huwag kayong hayaang si Kuya madiskubre ang butas sa plano. Dali, punta na! Nakuha, Xiaoming Xuan. Aalis na ako, kukontak na. Kuya, Ang tuntian magong na tinuturo natin talaga bang may bisa? Matagal na tayong nagpa-practice. Bakit hindi ko maramdaman ang kahit kaunting lingchi? Wala talaga. wala kang alam. Kakaumpiso pa lang tayo. Ang mga sinaunang demon cultivators, madalas gumagamit agad sila ng ang buong bayan para gawing bandila na kumukontrol sa libu-libong kaluluwa. Ngayon, nasa panahon na ng pagkabulok ng Si Yuxian. Kung lynchi ang hanap mo, wala. Gagamitin ang mga buhay na tao para sa Wan Hun Fan. Iyan ay ilegal. Hindi lang basta mahirap ang gawin yan. Ituloy mo ang paggawa. Tama ka. Ang lumang aklat na hirap makita ni Kuya at handa pa niyang ibigay ang pagkakataon sa Xuxian para sa atin. Maswerte ka na, pasalamatan mo pa yan. Gawin na. Ay nako. Kuya. Totoo pala ang Xuxian. Nakita ko mismo ang isang tao na gumagamit nitong espada para lumipad sa itaas. Talaga? Ipasama mo ako. Sumunod ka sa akin. Ay naku, Kuya, tingnan mo. Sa itaas ng Lingchuan, may mga ulap na nagbubuo ng isang lingchi na parang unos. Gaya ng nasa lumang aklat. Ang sa mga immortal sect ng tamang landas, ang Spirit Gathering Array, eksakto. Grabe! Kuya? Sa hangin dito, may amoy pa ng gatas. Lingchi. Ito tiyak ng sikat na Lingchi. Tayo na! Agawin ang lungta ng sagradong yunghim. Gamitin ang dugo ng mga Xuxian, ihandog para sa tuntian magong. Ngayong gabi, makakabuo na tayo ng base. Nasaan ang mga extras? Makeup. Dali, sa mga miyembro ng Hehuanzong, gumuhit kayo ng mukhang demonyo. Tanda ninyo, Gusto ko ng ganito. 70% malamig na aura. 40% sarkastikong kapalaluan. 30% parang walang pakialam. Ipakita ang uri ng masamang karisma. Ihanda ninyo yan sa mukha nila. Ay. Direktor, tignan nyo. May 4 na lalaki sa paanan ng bundok. Ay naku. Siguro, galing kay Ikalawang Gino. Guest actors. Uy, silipin nyo nga. Direktor, tingnan ulit. Tingnan nyo ang damit nila. Mas maganda pa sila kaysa sa atin. Mas maganda talaga. Ayon sa inyo, yung Ikalawang Gino, sa hingdian niya hinanap. Nag-hire siya ng mga hengpiaw. Talagang professional sila. Halika. Pansin lahat ng departamento. Magwi-wirework tayo mamaya. Kuhanan ng kuha si Ching Yao. Yung eksenang lumalaban sa maraming demonyo. Old Cho. Baba ka, pumunta ka mag-assist. Okay. Oy! Na-breakdown yung coach sa daan. Ngayong araw, hindi na natin maaabot. I-reschedule natin Sabihan ng director, i-move ang scene ng pag-atake. ng mga demonyo sa bundok. Ilipat sa bukas. Kayo ba ang backup na in-hire ni Xiaoming Xuan? Sagot kayo ng tulong? Sumama kayo sa akin. Inantay na namin kayo. Ching Yao. Dalhin mo si Xiaoling Chen sa training ground. Nakapost na ang mga extras. Junior disciple. Buksan mo ang mata, Shidi. Tigil na ang pag-cultivate na yun. May mga demonic cultivators na umakyat. Ano nangyari? Saan ang master? Naglaban ang master kontra sa mga evil cultivators. Dali, punta tayo doon. Tara na. Bilisan ninyo. Lahat sila na andito. Hinihintay kayo. Ano pa inishoot ninyo? Dumarating ako para dukutin ang lingkuan. Tigilan mo ang kalokohan. Mamaya, pagpasok, tumalong ka sa Lingchuan. At habang tumatalon, sigaw.
Isuko ang esensya ng lingmay. Gets? Tingnan mo. Tingnan mga disciples namin. Nag-ensayo ng espada. Mamaya, sisugod kayo at lalaban. Ikaw mamaya, sugod ka. Labanin mo siya. At habang lumalaban, sabay sigaw, wasakin ang mga immortal. Puksain ang daw. Narinig ba ninyo? Ay hindi. Alam niya na. Babalak nilang atakihin tayo mamaya. Boss, ano gagawin natin ngayon? Ang dami nila. Kaya ba natin, hindi pa tayo nakakakuha ng Linky? Linky. Bahala na. Tingnan muna ang sitwasyon. Oh. Mga artista, pumuwesto. Lahat ng departamento, pansin, He Huanzong, umatake sa Immortal Sect. Action. Mga He Huanzong, umatake sa bundok! Props. Oras na para sa Immortal Spell Effects. Props. Nakikita nyo ba? Iyan ang mission formation ng sekta. May butas sa bahagi na iyon. Doon kayo susugot mamaya. Tapos sigaw kayo ng ibigay ang Linky Essence. Iwan kayo naming buhay. Naintindihan? Na-forecast na ang ruta ng atake. Ang sect leader ng Immortal Sect, siguro nalamang niya ang plano natin. Atake na! Bakit bigla silang dumami? Ang daming He Huanzong. Shidi, walang oras magpaliwanag. Bata pa ang iyong cultivation. Kakatapos mo lang pumasok sa Xiuxian. Hindi ka pa handa sa labanan. Mahintay ka rito. Hayaan mong ipakita ng senior sister kung paano harapin ang kaaway. Tingnan mo mabuti. Kuya! Panahon na parang umungguya ng blood pack. Oh, sige. Ito ang Borrowed Corpse Return Technique. Mga disipulo ng Demonic Sect, ang target ninyo ay ang Lingquan. Mga disipulo ng Righteous Sect, huwag ninyong ipaglalaban to ng tunay. Naku! Ang matandang yon ay isang elder ng Immortal Sect. Nasa ilalim siya ng strategy ngayon. Iayos ang battle formation. Yung wire rig na sinabi niya kanina, tiyak na yon ay isang nakalimutang paraan ng pagkontrol sa Linchi. Na kayang ipalipad ang mga disipulo. Kuya! Kayang lumipat lahat sila. May naputulan pa ng braso. Pero nakikipaglaban pa rin. Ano ito? Ang Righteous Immortal Sect talaga. Indestructible Golden Body Technique. Wala tayong kahit konting Linchi. Hindi tayo makakalaban. Kita nyo yan? Siya ang Holy Maiden ng sect natin. Siya ang target mo. Ikaw, puntahan mo siya. Makipaglaban ka sa kanya. Ha? Ako? Dali na. Ah! Sino sister? Mag-ingat. Anong palal mo? Sinaktan mo ang senior sister ko? Nakaya ko! Ang Holy Maiden ng Righteous Immortal Sect, nasugatan pa ng sword strike ko! Genius nga ba ako sa pagsiyusiyan? Ito na yung hinahanap kong veteran actor. Kita nyo ba? Yung 4 na guest actors, sobrang galing ng micro-expressions. Lalo na yung boss nila. Kita sa mata ang kawalan ng pag-asa. Pati na rin ang takot. Tunay ngang pinaka-top tier sa mga kontrabida. Hoy! Anong ginagawa mo? Akala ko ba nabasa mo ang script? Dapat ngayon ka na. Umatake kay Xiaoling Chen. Para maipakita ang isang tabak na pumuputol sa lahat. At matalo kayo. Para mas maramdaman niya ang papel niya. Ang ilusyon mo hindi gagana sa akin. Ngayon na gamitin ko yan. Para patunayan ang aking lakas. Oh, eto na ang main scene. Wire rig! Dapat smooth ang galaw mamaya. Gamitin ang Jutian Genjue. Opo. Naghihiwalay ang Taiji, nagbubuo ang Liangyi. Naghihiwalay ang Taiji, nagbubuo ang Liangyi. Nagpapanggap ka lang. Mamatay ka na. Anong ginagawa ng wire team? Hilahin nyo na. Nasaan ang wire? Director. Hindi ko kasalanan yan. Naipit ang wire rig. Ayusin ninyo yan, naipit. Sige. Anong sinasabi mo? Taiji nagiwalay. Lumabas ang Liangyi.
Nangyayari pala ang Yu Jianshu. Kinuha niya ang kontrol sa espada ko. Ay! Kanina ang mandirikma na to. Parang mas malakas pa siya kaysa sa Holy Maiden. Di ko inasahan sa ganitong pananib. Talaga bang natutunan ko na? Jutian, Jianjue. Ay naku! Naku! Grabe naman. Ang galing ng eksenang to. Ay naku. Mas magaling pa kaysa sa mga veterano sa Hengdian. Talagang mataas ang level. Parang tunay na kinokontrol ng Xiaolin Chen ang espada. Ang espada niya. Ay naku! Great Immortal, patawat! Great Immortal, hindi namin nakita kung sino kayo. Maluwag po ang loob ninyo. Patawarin niya na kami. Magbabago na kami. Hindi na kami gagawa ng masama. Great Immortal! Nabihag kami ng Tuntian Magong kaya na utol kami at nagawa ang mga kasalanan. Kung papayag kayong tanggapin kami, kami po ay lalaging susunod sa inyo. Kahit maging baka o kabayo, handa po kami. Direk, bakit yung 4 na guest actors biglang nagdadagdag ng linya? Nakita ko, wala naman yun sa script. Pero ako lang naman ay ordinaryong disipulo ng sekta. Ako! Bakit ako ang tinititigan mo? Wala naman yun sa script eh. Kung tunay ninyong gustong magbago, ay kailangan kayong sumumpa. Mula ngayon, hindi dapat saktan ang walang sala at huwag mag-aral ng masamang sining. Kaya nyo ba? Sasagot kami sa kalangitan. Kung muling magkasala kami, gamit ang sarili naming espada, ay hahatiin ang aming sarili sa 11 piraso. Dakila, may palayaw na kami na inisip. Simula ngayon ay tatawagin ninyo kaming 4 na tagapag-ingat ng Shenshu Men. Sisiguraduhin naming ang lingkuan nyo nilinis ng todo. Ay, Direktor, tingnan mo to. Ang batang si Xiaolin Chen, totoo ngang tumanggap ng disipulo. Hindi ba dapat ganito? Sobrang acting ng extras natin. Isang extra, 300s. 4, Gen 200 na. 3 araw, 3,600. Gagawin pa ba natin tong sira-sirang script? Mag-loan na lang ako online. Huwag magpanik, Director. Huwag magpanik. Baka hindi naman masama to. Ang 4 na guest actors na yan, kasing totoo ng tunay. Kunin natin sila. Sa susunod, hindi na tayo matatakot sa mga pagkakabutas. May punto ka nga. Naintindihan ko na. Director, kakatanggap lang ng balita. Hinahanap iyon na ikalawang Ginoo. Yung 4 na guest actors na yan, ang mga magmogong. Ang sasakyan nila ay nastol sa daan. Pansamantala, hindi muna sila makakarating. Stall. Sino naman ang 4 na ito? Sus, ano ba to? Multo ba? Sus! Kaya nga, Kayo, dahil lang sa isang ang sinasabing mo daw Xiu Xian na sekretong libro. Nagpa-practice ng Xiu Xian kayo. At kayo naman ay tunay na mga mushiyu? Kahit na kami, gusto naming mag-practice ng mudaon na pamamaraan. Pero ilang taon na kaming nagsasanay at hindi namin naramdaman kahit kaunting lingchi. Wala talaga. Buti na lang, nakakita kami ng tunay na master. Master! Kaya kayo, hindi mga artista? Artista ba kayo? Hindi. kayo naman. Paano kayo napunta rito? Heto, Ito ang kahoy na espada. Noong araw na yon, habang ako. nararamdaman ng lingchi ng paligid. Biglang nakita ko mula sa bundok na ito. Isang kahoy na espada ang lumipad. Kaya sigurado ako na may tunay na Shan Yuan dito. Kaya nga, Kami mga magkakapatid. Sakupin ang lugar na ito para samantalahin ang lingchi dito sa Paxiuxian pero hindi namin inasahan. na ang inyong antas ng lakas ay sobrang lalim pala. Hindi ba yon ang kahoy na espada na ginamit ni Xiaolin Chen para mag-learn ng Yu Jianshu? Talaga bang nagtagumpay? Hila! Tingnan. Ayan, hindi ba nag-work? May talento ka talaga. Huwag mo masyadong isuko ang sarili mo. Tagaan na disipulo. Disipulo, inihanda ko para sa iyo ang lingni. Maraming salamat, Master. Senior Sister, mauuna ka.
Noong araw na nilaro ninyo ang Yujian Shu pagkatapos, bigla na lang nawala ang espada na yon. Akala ko may staff lang na aksidenteng na misplace. Pwede bang sabihin na ito ay... Noon, nung nakita ninyo ang espada na lumilipad sa langit, nakita ba ninyo na may nakasabit sa espada, isang bagay na nakasabit? May nakasabit na wire rig sa espada. Wire rig? Ano yun? Ewan ko. Isang lubid lang ang humahatak sa espada. Nakita mo? Wala. Wala kahit ano sa espada na to. Lumipad siya papalapit sa akin. Lumipad siya papalapit sa akin. Kung ganoon... ganun pala. Ching Yao. Ayos. Naintindihan mo na. Kanina mag-isa ka lang? Paano mo napalayas ang daming tao? Yon, ginagawa ko lang ngayon sa itinuro ni Master. Mga spell. Una, ginamit ko ang Yin Shen Shu. Pumasok ako ng buong kumpiyansa. Tapos, ginamit ko ang Lie Hunzan. Hinabol ko ang leader ng He Hunzong. Kagas! Nagtulungan sila. Gustong mag-ambush sa akin. Ginamit pa nila yung artipakto na ginawa bilang kotse para bumanggas sa akin. Mag-isa lang ako. Nilupig ko sila. Hindi ba? Yung araw na yon, tapos na kayo mag-practice ng Yujian Shu? Pagkatapos, nawala yung espada na to. Akala ko baka sinong staff. Hindi sinasadyang nawala lang. Hindi kaya... Naku. Grabe. Talagang ginamit niya ang Yinling Bu. Toto, nag-Shushan siya. Ay. Master, Shijia, anong ginagawa ninyo? Hindi ka ba kaibigan ng Master? Bakit nandito ka rin? Ikaw din nandito? Bakit ganun kayong tumitingin sa akin? Xiao. Unang Ginoo. Kaya mo bang gumamit ng magic? At paliparin ulit ang espada na ito? Hindi ako gumalaw. Oh. Ang espada mismo ang lumipad. Hindi ito effect lang. Master! Paano mo ginawa yan? Walang duda. Ako ang nagmarka rito. Sinulat ko ito ng marker ilang araw na ang nakalipas. Tunay na totoo. Gumamit kami ng gatas at LED lights. Lumabas ang totoong Lingqi. Ang 3 milyong ni Xiao Mingxuan, nagpagawa ng tunay na immortal. Direk. Nandito na silang lahat. Kaya, putting crema in Lingchuan milk. Pasensya na. Niloko ninyo ako. Sa totoo lang, hinala ko na. Mula nang umakyat ako ng bundok, pagkakita ko rito, sa mga kahina-hinahang palatandaan, talagang nagduda ako. Totoo bang umiira lang Shushan? Pero tuwing nag-practice ako, nararamdaman ko talaga ang pagkakaroon ng Lingqi. Hanggang sa isang pagkakataon, sa loob ng Changjingge, nakita ko foam board na istante ng libro. Bakit ka pa nakikipagtulungan sa amin? Dahil dito lang ako makakababa, talagang makakapag-relax. Ayon sa Taishu Shu Xianlu, sa pag-practice at Saka, ang sword formula na itinuro ng senior sister Qingyao. Kahit hangal o peke man ito, nung itinuturo niya sa akin, seryoso siya. Lao Zhou. Lao Zhou. May utang pa sa akin si Xiao Mingxuan. 250,000 pa. Lahat na.
Sige na, sige na. Huwag ka nang umiyak. Ano ba ang pera yon? Ang pera lang naman ay pangbato lang sa buhay. Dastusin mo. Kikitain mo ulit. Diba? Ulitan mo naman ang pananaw mo. Nagawa nating humubog ng tunay na immortal. Kayang lumipad pa. Swish! Swish! Tunay nga yun, na immortal eh. Iyak ka pa rin dyan. Oo nga. Tama yan. Wow, Chow. Nakahubog tayo ng tunay na immortal. Oo. Lao Chow. Yung buong proseso. Na-record ba natin? Nandito na yan. Magaling. Kung sa susunod, Siya ay magiging immortal emperor. Tayo na naman ang magiging crew na nagpa-debut sa kanya. Oo nga. Lao Cho, tayo ang magiging pinakasikat. Ngayon, may problema tayo. Na ganito ang nangyari. Paano natin ipapaliwanag kay ikalawang Gino? Ipaliwanag? Lumabas ako para mag-film. Kanino ako mapapaliwanag? May intindihan ba ng Xian dito? Gumawa ako ng documentary tungkol sa Xian Di. sa buong mundo. Sino mas malupit sa akin? Magpapaliwanag pa ba? Layas. Tinatawag pa akong Master. Baka sa loob ng 2 araw. Tawagin nila akong Bienan. Ano, pang ipapaliwanag? Tang. Ayos. Ang galing. Nang una kitang makita, akali ko tanga ka. Nang una kong makita si Shija, akala ko galing ka sa painting. Parang isang immortal na lumabas. Pero mamaya, napagtanto ko, talagang tanga ka pala. Hindi mo nga nakilalang ang Big Monkey Group. Pero si Shija, nang sagipin niya ako, kumikinang ang mga mata niya. Ah, sa totoo lang, ako... Xiaoling Chen, sabihin ng director, sasabihin ko sa'yo. Bukas si Xiao Mingxuan. Magpatawag siya ng shareholders meeting. Master, bukas ako bababa ng bundok. Alam mo ba ang panlilinlang ni Xiao Mingxuan? Tinuturing niya akong tanga. Kahit ang tanga, alam naman na ang miss ng lingkwan, hindi kusang nagiging kulay gatas. Director, eksena natin, pwede bang gawing totoong peke na immortal sect? Si Xiao, gaganap bilang siya mismo. Gaganap bilang sarili niya. Qingyao gaganap bilang Holy Maiden. Ako naman. Ako gaganap. Gaganap ako bilang guardian. Ako din! Ako din! Director, Oy. bukas kukunan tayo ng isang eksena. Eksena sa ospital. Huwag kalimutang dalhin ang drone. Oy. Gets. Oy. Bukas tayo. Kukunin lang ang isang eksena ng Immortal Emperor. Ang iconic na eksena ng pagligtas sa ama. Sa totoo lang, gusto kong kunan. Xuan Xiumen, ang ama, nagpangasawa ng anak na babae. Nitong mga araw na ito, dahan-dahan kong ginawa ang lahat sa wakas lubos ko nang napamahalaan ang buong Xiao Group. Kapag natapos na bukas ang pulong ng paglilipat ng shares, kahit magbaligising pa ang tatay ko, kahit gisingin pa ang matandang yon, ang gago kong kuya na bumaba ng bundok, lahat nakaset na. Congratulations, Xiao Mingxuan. Ama nga. Kumusta naman ang kuyang gago ko? Hindi ba siya lalabas bukas? Kakatapos ko lang tumawag sa direktor. Sinabi ng direktor, maayos ang lahat. Relax ka. Xiao Mingxuan yung gago mo bukas, siguradong nasa bundok pa rin siya. Nag-shushian. Hindi lalabas. Kamanga-manga. Talagang kamanga-manga. Kapag nakaganitong cancer, walang gamot. Hindi gumagaling,
Lalo na kapag nakahiga na. Hinintay na lang mamatay. Walang exemption. Pero yung pasyenteng ito, unti-unting gumagaling ang kondisyon. Ito ay literal na. Isang milagro sa kasaysayan ng medisina. Ngunit, sayang. Kahit paano man yan, Hindi siya makababalik sa kondisyon ng pagkamulat. Hindi. Kaya niya. Kapitan, ano ang pinagsasabi mo? Ang ganitong kalagayan, lahat ng doktor sa mundo ay walang magagawa. Paano mo masasabi na kaya niya? Kaya kung pagalingin siya. Sundin niyo na siya. Dahil alam niyang mag-shushian. ang medisina ay hindi biro. Ang brainstem ng pasyente ay 70% ang namatay. Lumabas na kayo. Huwag niyong isturbuhin ang pahinga niya. Doktor, ito ang unang ginoo ng Xiao Corporation. Ayaw niyo siyang gamutin, ano? Maghanda na kaya sa resignation letters niyo bukas. Ikaw? Ayos lang, doktor. Payagan niyo na siyang sumubok. Siya ang anak ng pasyenteng ito. Hindi niya ito sasaktan. Sige, Nanga. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Kapag may abnormal na senyales, ihihinto ko ito agad-agad. Salamat. Huwag magpanggap na mahiwaga. May hangganan din yan. May tugon na ang EEG. Ito, hindi pwedeng mangyari to. Malaban kung ginamit niya ang magnetic field. Sirayan ang neural map. Nahanap na. Kakatapos lang niyang ginawa. Link C, one finger. Sabi sa libro. Kayang buksan nito ang Rendu Meridians. Gumising na. Xiaoling Chen. Tatay. Sa wakas, gumising ka na. Normal ang reflex ang mata. Bumalik ang muscle tone. Ito ay pinakamalaking himala sa kasaysayan ng medisina. Grabe. Ganun ba kadaling magpagaling? Kaya mula ngayon. Bakit pa magbasa ng medical books? Master, saan po ang inyong sect? Kailangan pa ba kayong tumanggap ng disciples? Pakisuyo, tanggapin nyo kami. Gusto rin naming mag-shushian. Mga kaibigan, una, salamat sa pagdating ninyo. Ngayon, may i-anunsyo ako. Ang Xiao Group natin, isang mahalagang desisyon. Ito ay, ililipat ang shares ng kuya kong Xiaoling Chen, lahat ng shares. Ililipat lahat sa pangalan ko. Ah, ganun? Alam ko, posibleng hindi ayon sa patakaran. Maraming mga tiyo ang hindi nakakaintindi. Pero naniniwala ako pagkatapos ninyo mapanood ito, siguro. Kayo'y sasang-ayon sa ginawa ko. Lahat ng ginawa ko ay para sa atin, para sa future ng Xiao Group. Panoorin ninyo. Ano to? Uy, anong nangyayari? Ano bang to? Siguro nakita nyo na rin. Ang kuya ko, si Xiaoling Chen, nagkaroon ng Zhouhuo Rumo. Hindi na niya kinikilala pati sariling ama. Paano niya pamamahalaan ang grupo? Xiao Group? Xiao Group. Ngayon, ang punong bahay ay nakarating kama. Xiao Group. Ang punong bahay, hindi makabangon. Ang grupo natin ay nasa kapag walang pinano. Bilang panganay ng pamilyang Xiao. Sa mga bagay na to, sobra niyang hilig. Ito talaga ang kahihiyan ng pamilyang Xiao. Walang tagapagmana ang pamilyang Xiao. Buti na lang. Si Xiao Mingxuan ang nag-aayos. Nitong mga nakaraang araw. Sobrang pagod at isip ni Xiao Mingxuan. Kaya napatatag natin ang Xiao Group. Kaya nga, para mas maayos natin at maibalik ang kasikatan ng Xiao Group. Dito ako hihiling sa inyo. Hayaan ninyo ako na mag-ingat ng lahat ng shares ni kapatid kong Xiaoling Chen. Sang-ayon ako. Ikaw si Xiao Mingxuan. Maaga pa pero may nagawa. Sang-ayon din ako. Sang-ayon ako. Sang-ayon? Hindi ako sang-ayon. Mawa ng Gino. Ano? Paano siya napunta rito? Unang Gino, anong eksena to? Hindi ba sabi nila na yung gago na to? Ay nasa bundok pa, nag-shushan na yon. Bakit siya bumaba?
Kuya, bakit ka pa nakikisama sa mga manuloko? Nakikisama ka pa rito? Ito ba ang tinatawag mong Shiushian na tama? Narinig ko nga eh. Siya raw dito sa bundok. Naglalaro lang ng roleplay. Gumamit pa siya ng ikalawang Ginoo, 3 milyon. Kalokohan. Tama. Ang 3 milyon kay Xiao Mingshuan yan. Sadyang inilan niya para lokohin ang kuya, pero para tanggalin siya sa Xiao Group. Kaya nga nag-hire siya ng buong team namin. Ginawa namin para sa kanya isang immersive na Shiushian scam. Ito. Ito ang lahat ng mga record ng transfer niya. At meron pa dito. Lahat to ay ebidensya niya. Alam mong may cancer si tatay, pero sinasadya mo pang ipagpaliban ang gamutan. Ang layunin para maagaw ang mga shares. Para sa eksklusibong kontrol ng stock. Kaya ang ikalawang Ginoo na ito, totoo ba to? Pinaniniwalaan mo pa to. Sila yun, siya at ang crew. Sama-sama nilang inilatag ang paninira sa akin. Itong mga to, pawang peke. Grabe. Nagshusyan ako. Dahil sa Taishu Shusyan Lu, sinabi doon, ang Lingxi, one finger, kailangang putulin ang ugat ng daloy. Para mailigtas ang ama ko, kahit peke, susubukan ko. At ikaw? Natatakot na baka gumaling ko si Papa. Kaya ginamit mo ang panlilin lang ng crew para guluhin ako. Pero itong, pag-shusyan na ito, Ito ay mga nilalang na tinatawag ninyong mga immortal. Nakita na ba kayo ng sinuman ng isang immortal? Sila ay mga taong nag-practice hanggang maging baliw at masunog sa loob. Tingnan mo ang Zanmo sword. Binili yan sa Pinduoduo. Kahit peke ang espada, ang spell, totoo. Sinasabi ko, ang espada na to kusang lumilipad siya. Naniniwala ka ba? Lumilipad ang espada! Oy! Inisip mo ba na tanggalin ako? Ako? wala namang tali dito. Itong espada. Totoo, gumagalaw talaga mag-isa. Alam ko na! Magnetic levitation 2. Ikaw na naman, Director. Kalokohan mo to, di ba? Oy! Xiao Mingshuan! Wala nga akong remote sa kamay. Anong nangyayari? Xiao Mingshuan. Tigilan mo na ang pag-arte. Ang kuya mo, totoong naging immortal siya. Ako, hindi naman. Ito. Alam ko na. Ito, holographic projection to. May drone siguro sa likuran ko, di ba? Siguradong may drone. Drone. Wala namang katwiran ito. Ito. Baka ang unang Ginoo niya, totoong nagshusya na. Ito ang kontrol ng ulan. Ikalawang kapatid, susubukan mo? Gusto mong maranasan mabasa ng ulan? Director, patayin ang special effects! Ulan yan, galing sa host. Tidjo! Paumanhin. Ikalawang Ginoo. Maliit ang budget ng production. Ang pag-ulan na to, lahat nakaasa kay unang Ginoo. Manual na gawa lang. Walang refund. Kahit may pa-magic ka, ang tatay, malalang sakit yan. Kung kaya mong ilabas siya, gawin mo. Paano mo nalaman? Hindi siya pwedeng pumunta. Chairman, gising ka na! 3 taon siyang nasa coma. Hindi posible. Xiao Lingchen ginamit ang Lingxi one finger. Tinambal niya ako. Tinuruan pa niya ako ng ilang chigong. Kahit gising ka, ano naman? Ang shares mo, nasa akin na. Nasa kamay ko na. Ginamit ang iyong seal ng kumpanya. Peak. Totoong selyo, nandito. Noong 3 taon nang nakalipas, nang ninakaw mong gawin ang selyo, sadyang ang iniwan ko ng puwang sa isang hagod ng karakter na Xiao. Hindi mo rin napansin yan. Kahit marunong ka ng magic, ano naman? Hindi ako maniwala na hindi ka natatakot sa kuryente. I-shock ninyo siya.
Ikalawang Ginu, kaya kung patigilin pati sa sakyan na yon, ilang taser lang naman yan. Ano pa ang problema? Hindi posible. Paano naman talaga magiging immortal? Akala mo ba totoong tanga ang kuya mo? Hindi siya tanga. Pinili niya lang ang 100 na hindi mo maiintindihan. Gaya ng hindi mo kailanman maiintindihan ang negosyo ng pamilyang Xiao. Ang kailangan dyan, hindi puro taktika, kundi puso ng tao. Dahil magkapatid tayo, ayoko na ng mga stock na yan. Ngunit ikaw, kailangang mag-surrender. Bayaran mo ang mga pinagsamantalang pondo. Ako. Tinatanggap ko. Ako? Tinatanggap ko. Simula ngayon, Xiao Mingxuan, suspindihin ang lahat ng tungkulin. Xiao Lingchen, mana sa CEO ng grupo. Suportahan si Unang Ginoo. Tatay. Xiao Mingxuan, ayaw na kitang makita. Sa totoo lang, gusto ko magtatag ng Shuanshu Men, isang holding group. Ang negosyo nito ay mainly Lingquan Milk, Shushen training para sa mga mortal, at UGN Logistics. Inanyayahan ko kayong kumuha ng shares. Ako na ang magiging director ng film division. Gagawa tayo ng Immortal Emperor's Mortal Diary. Ako gusto ko. Gusto kong mag-invest. At ako rin, magbabayad ako ng 300 milyong. Para sa 1% na shares. Huwag magmamadali, sundan niyo ako. Sundan niyo ako. Mag-sign up ba? Halika. Pag-usapan natin ang project na ito. Tama. Eiko at ang tatay ko. Kailangan pa naming magpasalamat sa'yo sa pagbayad mo ng utang namin. Walang anuman. Kung wala kayo ng magina, baka hindi ako nagtagumpay sa Shushan. Ngayon buong mundo na ang nakakaalam. Ikaw na ang Immortal Emperor. Paano mo gagawin ang pamamahala sa grupo? Unahin, gamitin ang 1,000-mile transmission mag video conference na lang. Tapos, papapunta ko ang 4 kong disciples. Gagamit sila ng Yujian Shu para mag-deliver. Oo nga. Gusto mo bang maging ang image ambassador ng grupo? Eiko? Sino ba gustong ganyan? Pero, nayos ko na ang linya para sa Lingchuan Milk May slogan na ako. Tingnan nyo. Tingnan dito, mag-invest ka ng 10,000. Makakatanggap ka ng Yujian Shu beginner course. Hindi ka malulugi, hindi ka rin madadaya. Master, kailangan pa rin may klase ang style ng grupo kailangan. Unang Ginoo, Tingnan ninyo ang negosyo ng grupong ito. kailangang baguhin ba ito? Lingchuan Milk ilalabas sa susunod na linggo. Pag ininom, nagpapalakas ng immunity. Ikaw at ang direktor. Nagkasundo ba ang crew? Co-brand, Shushen Documentary. Lalampas ng 100 million clicks. Lingchen Dairy Valuation. Tataas ng 10 beses. Sige! Xiao Lingchen. Natuto na akong Yujian Shu. Master. Sunod, gamitin ang control object technique. Huwag gumamit ng lakas lang. Ibigay ko sa iyo ang 300 milyon. Magtatatag tayo ng Shuanshu Men Cultural Company. Mga short Shushen dramas ang gagawin. Zhou Daoran gagampanan bilang lead. Ako. Hindi ako magaling umarte. Okay lang. Ikaw ang bahala sa comedy. Ako ang gaganap na Holy Maiden. Kuya, Agaw. nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Pumunta ka sa Mountain Shushan Bootcamp para sa pagbabago. Maging endorser ng Lingchuan Milk. Ang adline, uminom ng Lingquan, layo sa masamang Shushan. Ako pipiliin ko ang Shushen class. Bayad sa Shushan class, 3 million peso. I-debit mula sa account mo. Sige. Salamat, kuya. Halika, tingnan ninyo. Yujian Shu, trial price. Sono mesa to. Uminom ng Lingquan Milk. Makakatanggap ng talisman kontra masamang espiritu. Kita mula sa turismo. Mas mataas na kaysa sa tradisyonal na negosyo ng grupo. Sigurado ka ba?
Ituturo niyo ba sa kanila ang breathing exercises? Panimula lang naman. Ang kailangan sa pag-shusyan ay walang kalat sa isip. Halimbawa, kagabi, nag-all-nighter ka nanonood ng serye, naligaw ang iyong pulse pattern. Hindi na kailangan ko mag-alalay. Nasa Middle East nego ako ng Desert Lingquan Project. Gusto nilang i-import ang ating dry ice fog technology. Tatay, yan ay fake Ling Chuan. Totoong Shushan o hindi, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang konsepto. Tama. Kailan mo dadalhin si Qing Yao para kumain sa bahay namin? Ako. Titingnan ko muna ang Ling Chuan stock ng Ling Chuan milk. Xiaolin Chen, Master, ano nangyari? sa tingin mo Qing Yao kumusta siya? Wala naman. Nagtatanong lang ako. Sa tingin ko, Shijia, parang diwata na bumaba sa lupa. Peke rin siya. Sa tingin ko si Shijia, totoo ang kabutihan niya sa akin. Tumating na. Ay, naku. Kayo talaga kaya magpadala ng package gamit ang Yujianshu? Ito ay pagsubok sa Siusian. Ang tunay na immortal, dadaan din sa Leijie. Tingnan, Nahulog ang espada ng Immortal. mag-order ako. Ang Lingquan milk na ito, makakapag-Xiushen. Iscan ang QR para i-download ang Sian Suda. Diskwento na triga sa unang order. Libreng Siusian na souvenir postcard pa. Bilis! 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 Aray! Bilis! Sunod na plano. Mag-aalok tayo ng Linchi na exam proxy. Yujian Shu para sa food delivery. Shu Xian Wedding. Genu Chairman, yung Lingchi na exam service, hindi ba yon illegal? Walang dapat takutin. Hayaan si Xiaoling Chen. Gamitin ang spell para mag-proctor. 100% fair yon. Ipasa mo to kay Senior Sister Qing Yao, pangpasalamat sa pampabuo ng buhok niya. Sa Shushan class, di na problema ang buhok. Si Zhou Daoran, yung sword technique na nagpapalagas ng buhok na tinuturo niya. Isang practice, maraming buhok ang natitanggal. Ako. Atensyon mga Shushan students, mamayang hapon, tututukan sa Bigo Technique, sino mang nakakain ng merienda ng lihim, mababawasan ang credits nyo. Jinong Chao. Kailan po sisimulan ang Lingchi Power Project? Unahin muna natin ang dry ice machine. Para sa production capacity nito, currently, kasalukuyan. Kulang na ang supply ng Lingquan milk. Sabi nila, kaya mong hulaan ang lindol. 3 araw mula ngayon. Ulan sa Jiangzhou. Sabi ng weather forecast, Nag-recruit ng Immortal, kasama pagkain at tulugan. Buwan ng sahod 100,000. Gate. May dumating ng Immortal dito. Tatay! Dito kami para pumirma ng cooperation agreement. Kasabay, nagahiri din kami. Kailangan nating sumabay sa panahon patungo sa internasyonal. Alam mo na to ng maaga? Peke to. Bakit hindi mo pinabulaanan? At nagpatuloy pa rin, kasama ninyo kaming gumaganap. Sa totoo lang, sa simula, hindi ko mahanap ang paraan para sumipsip ng Lingchi. LED lights ninyo yon at Lingquan milk. Doon ko na feel kung paano magtipon ng Lingchi. Hindi mo ba kami talaga sinisisi? Master, at Senior Sister. Ang kabutihang binigay ninyo sa akin sa buhay, mga munting bagay. Nararamdaman ko lahat nito. Kung wala kayo, hindi rin ako magtatagumpay sa Shushan. Bakit kita sisihin? Mr. Zhou, may nanood na nakapansin ng Lingchi ng Lingchuan. Nagawa ng LED lights at dry ice machine. Ito ba ay isang pandilin lang? Masyadong mababaw, di ba? Tunay na Lingquan. Hindi yan nakikita lang ng mata. Hindi makikita lang ng mata. Tingnan mo yung tubo.
Fluid papunta sa mga koneksyon sa underworld. Dry ice machine ay isang Lingqi humidifier. Ang LED lights na ito ay device para i-concentrate ang Lingqi. Noon, ang immortal emperor sa aming pamilya ay ganito rin na trend. Ang esensya ng Lingquan ay, kung maniniwala ka, meron. Zhiying Media. Kung hindi maniniwala, wala. Zhiying Media, Guang Zhiying. Zhiying Media. Guang Zhiying. Hoy, dali! 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 Lahat dito! Ang groom at bride, nagbabay na. Halika! Una, podyukod sa Linky Shield. Pangalawa, Lingquan Milk. Pangatlo, Ayos. Masyadong maraming paikot-ikot. Ay ang pag-gift ng red envelope ang tunay na paraan. May good luck pregnancy talisman sa tsokolate. Epektibo sa 3 buwan. Tatay. Iyan pulbos ng dinurog na banlangen. Okay lang. Pinagpala ng Lingqi. Gagamot lahat ng sakit. Ay naku! Sec Leader, dumating na ang inyong Tian Dihehun book. Sobrang tagal. Na yun na. Paki-follow naman. Opisyal na Douyin ng Xuan Xiumen. Account, live mamaya. Mag-alboroto sa bridal night. Sige. Mas komportable talaga ang modernong damit. Halos masaksak ako ng hairpin kanina. Okay lang. Sa next. Gagawa tayo ng western wedding. Magsusuot ako ng suit at mag-Yujian shoe. Sabi mo, May totoong magsyusyan ba sa hinaharap? Baka nga. Pero para sa akin, ang pinakamahalaga ay kasama ka. Magsyusyan tayo rito sa mundong ibabaw. Ang ating sariling Xianyuan. Bagong kasal, lumabas na kayo para sa promo shots. Bukas sasabog sa trending.